Itong transport strike na inihahanda sa 19 ng Marso ay tuloy daw ayon sa grupong Piston. Pero ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board bukas naman para sa dialogo. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makipagdialogo sa transport group na Piston. Kaugnay ng plano nationwide transport strike nito sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II na bukas ang ahensya sa pakikipag-usap sa liderato ng Piston upang mapakinggan ang kanilang mga hinaing. Ayon sa kanya, palagi naman silang nakikipag-ugnayan sa grupo upang mas maintindihan ang kanilang sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza. Kinakausap natin para maintindihan yung aming puso ay nasa kanila. If they only understand up to the last minute ang pinag-uusapan ng board kung paano pa natin mapipiga ang pamasahe na to para mas lalo makatulong sa ating mga transport operators and drivers. Pero alanganin nila. Kung mawalan sila ng pasero, mas mahirap. Gayunman, nanindigan ng Piston na itutuloy ang transport strike na nakatakdang magsimula sa Huwebes, Marso 19. Ayon kay Piston President Modi Floranda, layon ang kilos protesta na tutulan ang umano'y kawalan ng aksyon ng administrasyon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Hindi rin umano sapat para sa mga tsuper ang inaprobahang dagdag pasahe ng ahensya na piso sa traditional jeepney at 2 pesos sa modern jeepney dahil 5 piso ang kanilang hinihiling na dagdag pasahe. Nanawagan din ang grupo sa Kongreso na alisin na ang value-added tax at suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sinabi ni Floranda na itutuloy ng Piston ang paghahain ng petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe sa jeep ngayong buwan at umaasang agad itong tatalakayin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pamamagitan ng public hearing at konsultasyon sa publiko. Ayon naman kay Mendoza, isinasaalang-alang kasi ng ahensya ang kapakanan ng mga tsuper at ng mga pasahero at pagdedesisyon sa mga pagtaas na pamasahe. Anya, kung tuluyang tumaas ng 90 pesos hanggang 100 pesos kada litro ang presyo ng langis, posible ring pag-aralan ng panibagong fare hike, ngunit kailangan tiyakin na kakayanin pa rin ito ng mga commuter. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli at tinig ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza. Application is filed with that as the consideration. Pwede bagong hearing yan. Because it's balancing act. Kung mathematical act lang, I guess people will say, kung makita na 100, no? Mathematically, pwede increase, no? Pero binabalanse natin yung kailangan ng ating mga commuters to afford paying a higher price. So that's the balance that we have to take. Samantala, nakabidbin pa rin sa ahensya ang mga petisyon para sa mga dagdag pasahe ng mga regular taxi, UV Express at motorcycle taxi na inaasahang mapagdedesisyonan nila sa susunod na linggo. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.